Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Napabalikwas si Carmela, totally disoriented at nilingan niya ang madilim na kapaligiran. Wala siyang makita. Natatakot siya. Sinikap niyang kontrol ng ungol na kumakawala sa lalamunan niya. Nasaan siya? Bakit kay dilim? Carmela, nasan ka? Carmela! No! Please, no! Doon bumukas ang pinto. Bahagyan nagliwanag ang paligid sa antigong lamparang hawak ni Wilson. Mabilis itong lumapit sa kama. Ano nangyari? Tanong nito habang nakakunot ang noo. Bakit ka sumigaw? Nanlalaki ang mga matang tiningala niya ito. Matagal na tinitigan. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa bedsheet. May ilang sandali ang lumipas bago niya natanto kung sino ito at kung nasaan siya. Wilson? May pagkabahalang tinig niya. Nananaginip ka ba? Tanong nito. Napalunok siya. Kinalma niya ang sarili. Sumigaw ba ako? May narinig lang akong sumisigaw sa silid mo. Kaya patakbo ako na pumunta rito. Ano ba nangyari? Ayoko ng madilim na silid. I mean, natutulog kasi ako na may ilaw eh. Sa andap-andap na liwanag mula sa lampara, ay nilinga niya ang paligid. Pamilyar iyon sa kanya. Ito ang silid ng mga magulang ko sa tuwing uuwi sila rito. Hinayon niya ng tingin ang full-length vanity mirror ng mother niya. Walang ideya si Wilson. The first room from the stairs was locked at hindi nakasusi ang katapat na silid na ito at humihiyaw ang likod nito sa matinding kirot habang buhat-buhat si Carmela. Nagtatakang napatingin siya kay Wilson. Wala akong natatandaan na umakyat ako ng hagdan. Paano ako napunta rito? Asan si Andrea? Ang alam ko'y nakaupo ako sa sopa. Sabi niya. Calm down, Carmela. Putol nito sa sinasabi niya sa kalmanteng tinig. Nakatulog ka sa sopa. Kaya binuhat kita papunta rito. Si Andre naman ay katabi ko. Medyo malikot ka matulog eh. Baka mahulog yung bata kapag itinabi ko sa'yo. Binuhat mo ako? Natigilan siya. Tinitigan niya ito. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay napansin niya na hubad-baro si Wilson. Nakapantalon lamang ito. At mula sa aandap-andap na liwanag ng lamparang hawak nito, ay hindi niya makakila na napakaganda ng katawan nito. Ang malapad nitong dibdib ay nalalatagan ng pinong balihibo. Parang gusto niyang dampian ng mga daliri niya ito. Ano kaya ang pakiramdam? Malambot kaya ito? Narinig niyang napalunok si Wilson at sapat upang matauhan si Carmela. Nahihiya siya. Agad niyang iniiwas sa mga mata mula sa katawan nito. Napakagaga niya. She was glad of the semi-darkness dahil hindi nito mapupuna ang pamumula ng mukha niya. Bakit nandito pa rin ito? Bakit hindi pa rin ito umaalis sa kwarto niya? Nang bigla may nagdaan sa isip niya na ikapanangalabot niya. Mabilis na niyuko ang sarili. Napalitan na ang damit niya. Nakasuot na siya
ng malambot na pantulog. Marahas ang pagtingala niya rito. Bubuksan sana niya ang kanyang bibig para magsalita. Subalit, nauna magsalita si Wilson. Pinangahasan kong buksan ang mga bagahe mo. Pinangahasan mong buksan? How dare you? Galit na sabi niya. Nag-init ang mukha niya sa biglang pag-ahon ng galit sa kahiyan. Tumayo siya mula sa kama upang ibagsak din lang muli ang sarili, pabalik, nang matantong nakahantad ang kalahati ng katawan niya. Ang night dress niya ay tama lang na natatakpan ang panties niya. Pinagkatiwalaan kita. Tapos, gagawin mo ako ng ganun? Sabi niya sa malakas na tinig. Carmela, be reasonable naman oh. Sabi nito at kampante pa rin ng tinig. Basa ang suot mo. Kung hindi kita bibihisan, tiyak na may pulmonya ka na bukas. Kahit na, wala ka pa rin karapat. Naputol ang kanyang pagsalita na magsalita ito. Di ba sabi mo na rin na nagtitiwala ka sa akin? Iyon ang alam kong tamang gawin upang hindi ka magkasakit. And no, I didn't take advantage of you. Galit na napamura si Carmela. Hindi nabawasan ng galit sa kabila ng paliwanag nito. Paano ko malalaman kung hindi nga ha? Ni hindi ako nagising na ipanghikmo ko rito sa taas. Carmela, kung mapapansin mo, meron ka pa ring underwear. Ang inalis ko lang ay ang blues at jeans mo. Besides, may asawa ka ng tao. Kaya hindi ko kayang gawin yung... Hindi ko naman sinabi sa'yo na nirape mo ako, di ba? Putol niya. Muli nag-init ang mukha niya sa kahiyan sa gustong tuyuin ito. For all I know, pwede mo akong... Hindi niya maapuhap ang tamang salita. She was a matured woman. Hindi lang iyon. Isa siyang doktora kung saan ang human anatomy ay ordinaryo na lang. Yet, she was still a woman, and this stranger who undressed her was a man, a total stranger. Marahil sa ibang pagkakataon ay gusto niyang pagtawanan ang eksenang ito. In the middle of the night, nalampara lang ang liwanag. Naroon siya at nakipagtalo sa isang estranghero dahil nagmamagandang loob na bihisan siya upang huwag siyang mapulmonya. Pero nahihiya siya at the same time nagagalit. Matabang na ngumiti si Wilson. Bakit na lang hindi ka na lang magpasalamat sa akin? May sarkasmo ang tinig nito. At saka, ako yung tao na hindi ko kaya mamagsamantala ng babaeng, lalo na kung tulog. Tsaka, may asawa ka ng tao. Hindi ko ugali yun, no? At kung sakali naman na pagsasamantalahan ko ang isang babae, yung mahahawakan ko yung kalambutan niya, yung minomemorize ko lahat ng mga korban ng katawan niya, kasal man o hindi, ang gusto ko, gising siya. Para maramdaman niya yung mga yakap ko, yung mga hawak ko, yung halik ko, at para ma-enjoy niya yung alam mo na. Hindi nakapagsalita si Carmela ng oras na iyon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nabriziya. Kung paano magsalita si Wilson ay napaka-passion nito. Hindi tinago ni Wilson ang pagnanasang nasa mga mata nito at ang agad na pagtugong ginawa ng katawan niya. Something like molten lava flowed down to the middle of her tights at ang kanyang harapan ay tila nanigas. Gusto niyang mag-isip na kung ano-ano, pero na-realize niya na hindi niya kaya, lalo na't na nasa ganun siyang sitwasyon. Hindi siya makaibo. Para bang sa ginagawang pagtingin sa kanya ni Wilson ng oras na yun, ay gusto niyang ilantada kung sino ba talaga siya. Hindi naman siya ganun tao eh. Pero parang hinuhubdan siya kung paano makatitig ang lalaking nasa harapan niya.
At nang tumingala siya sa mukha ng binata, ay nakita niya na nakatitig pa rin ito sa kanya. Tumalikod si Wilson at humakbang patungo sa pinto nang may biglang maisip. Muli itong humarap, nakakunot ang noo at nagsalita. Na-curious lang ako. May sariwang sugat ka sa ibang bahagi ng kanang balikat mo. Parang kinutsilyo. Ewan, ano ba nangyari diyan? Sandali lang ang pagkabigla ni Carmela. Agad na nakahagilap ng isasagot. Inoperahan ako ng sis. 3 weeks ago na ito. Lumipas ang ilang segundo ay nakatayo lamang si Wilson sa harapan niya. Ni hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito pagkuway nagbuntong hininga. 3:00 pala ng madaling araw, Carmela. Matulog ka ulit. Nang makalabas si Wilson sa silid, ay kumawala ang hiningang hindi alam ni Carmela na pinipigilan niya. Nahiga siyang muli. Wala sa loob na nakatitig siya sa apoy ng lampara na aandap-andap na tila siya ay hinihipnotismo. Subalit hindi ang apoy ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Wilson. Pagkuwan, wala sa loob na dinaman ng mga daliri ang sugat sa ibabang balikat niya. Kinilig siya. Tuluyan naglaho ang anumang pantasya na mayroon siya para kay Wilson. Kinabukasan, Wilson point of view. Ayaw pang bumangon ni Wilson kinaumagahan, pero may nagpupumilit sa kanyang gumising. Bahagya siya nagmulat ng mga mata at mukha ng bata ang naaninag niya. Muli siyang pumikit at ibinaon ang mukha sa unan. LJ, please. Matulog ka lang ulit. Ang aga-aga pa. My name is Andre, not LJ. Bigla siyang natigilan na magsalita ang bata. Naalala niya na may kasama nga pala siyang bata sa kwartong iyon. Mabilis siyang tumihaya. Ang bata ay nakatingin sa kanya at nakakunot ang noo. You have hairs all over your face. Wika nito. Hair all over my? Napaungol siya. Inihilamos ang mga palad sa mukha. Nadadama ng mga daliri niya ang talim na tumutubong stubbles. Pagkatapos ay itinaas ang braso at tiningnan ng oras sa relo niya. 10 minuto bago ang 5:00 ng umaga. Lalo siyang napaungol. Pakaramdam niya ay wala pang 30 minutos mula nang makatulog siya. In fact, he wanted to spend the day sleeping. Pero tila hindi mangyayari iyon. What is your name again? Patuloy ng bata. Naalala marahil ang pakipaghunta sa kanya kagabi. Kaibigan ka ba ni Mami? My name is Wilson. Yes, kaibigan ako ng mami mo. At pwede bang matulog uli ako? Kahit saglit. Umaasa siyang tatango ang bata. Asan si Mami? Gutom na kasi ako eh. Napaungol muli siya. I'm sure your mommy ay tulog pa rin. At napaka-unfair niya. Kasi nanggigising siya ng 10 oras ng gabi. Tinig ng bahagi na kanyang isip. Ibigay mo na siya sa kanyang ina para makatulog kang muli. Utos ng kabilang bahagi ng isip niya. Magandang ideya. Bumangon siya mula sa kama at tumayo. Kinarga niya ang bata. O siya, halika. Doon tayo sa iyong mama. Nagugutom na ako. Muling ungot ni Andrea. Pakakainin ka ng mami mo. Lumabas sila ng silid at lumakad patungo sa kabilang silid. Isang marahang katok ang ginawa niya at naghintay. Nang walang sumagot, ay pinihit niya ang pinto upang buksan iyon. Naroon si Carmela at himbing na nakayakap sa isang unan. Ang kumot ay naipon sa paanan nito at nakalilis ang night dress para makita niya kung ano dapat hindi makita ng oras na iyon. Napaungol siya at napamura sa kanyang isip. Biglang may kaanong init na lumukob sa kanyang katawan.
biglang may nabuhay. Kung alam lang ng babaeng ito kung ano ang sakripisyong ginawa niya kagabi habang binibihisan niya ito. Naroon na siya sa punto na gusto niyang i-take advantage ang pagkakatulog ng babae, pero kinontrol niya ang sarili. Ganun na lang ang pagpipigil niya na huwag palandasin na kamay sa balat nito, ang pagsisikap ng ilayo ang mga mata sa harap nito. Pinipilit niyang isiksik sa kanyang isipan ng gabing iyon na ito ay isang normal na babae na kailangang bihisan at hindi na yun mahalaga. Pero napakahalaga nun dahil hindi siya pinatulog niyon sa loob ng maraming sandali. Ang mga bagay na hindi niya naramdaman nung mga nakalipas na mahabang taon na para bang ahas na pumupulupot sa kanyang katawan. Mami, nakuha ng tinig na iyon ang atensyon ni Wilson kay Andrea. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. Shh! Tulog pa si Mami. Baka magising siya. Pagod siya. Pero gutom na ako. Okay. Yung milk mo nasa baba, okay? Muli niyang sinulyapan si Carmela at banayad na isinarang pabalik ang pinto. Ayaw niyang magising ito sa pagkakatulog. Kagabi, habang binibihisan niya ito, napunan niya ang pangingitim sa ilalim ng mga mata nito. At ang ibig sabihin niyon ay kulang ito sa tulog. Pero kung ibang lalaki ang tumutulong sa mag-inang ito, siguro nakatulog na ang lalaking ito sa mismong kama ni Carmela. Pagkatiwalaan din kaya ni Carmela ang lalaking iyon, tulad ng pagtitiwala nito sa kanya. At bigla siya nakaramdam ng galit sa naisip. Bakit ba kabilis nito magtiwala sa isang taong hindi naman ito kilala? Ano ba ang pakialam mo sa buhay nila mag-ina? Tinulungan mo na sila, tapos, tsaka safe na sila ngayon. Gisingin mo na siya at pakainin mo na yung bata at umalis ka na. Iyon ang sigaw ng bahagi ng isip niya. Lumipas ang ilang sandali. Carmela point of view. 10:00 pasado ng umaga nang magising si Carmela kinabukasan. She felt rested. Oo, para bang nakapagpahinga siya ng mahabang oras sa pagkakatulog na iyon. Nakabawi ang katawan niya sa puyat sa nakalipas na mga araw. Gusto pa niyang manatili sa higaan ng sabay na pumasok sa isip niya sina Wilson at Andrea. Napabangon siyang bigla. Baka kanina pagising ang mga iyon. At sa naisip na kung bakit hindi siya ginising ng lalaki, ay napaisip siya. Lumakad siya patungo sa malaking bintanang salamin at binuksan iyon. Malamig na hangin dagat ang sumalubong sa mukha niya. At bagamat nakatago pa rin ang araw dahil umulan-ulan pa ng mahina, ang dagat ay payapa at banayad na ang mga alon. Ang lahat ng silid sa bahay na iyon ay nakatanaw sa dagat. At napakagandang pagmasdan ang karagatan. Ang mga bangkang nagliliparan sa ibabaw niyon. Iyon ang natatandaan niyang sinabi ng lolo niya. Yes, iyon nga. At tulad ngayon, may ilang malalaking bangkang pangingisda siyang natatanaw sa karagatan. Napangiti siya. Until that moment, hindi niya na-realize na kung gaano niya na-miss ang lugar. Sa mahabang panahon, ay nalimutan niyang maligo sa dagat. Nawa, meron na siyang pagkakataon para gawin iyon. Nilingan niya ang silid. Nasa paanan ng kama ang maleta niya. Kumuha siya roon ng tuwalya at damit. At pagkatapos ay lumabas ng silid. Sa dulo ng pasilyo ay ang banyo. Pagkatapos niyang maligo, ay tutungo siya sa abogadong nangangasiwa ng farm at aalamin kung nasaan si Manong Ponso. At the same time, ay hihingi siya ng tulong kung papaano mahahatak ang kotse niya patungo rito. Hindi na niya pakikiusapan si Wilson. Kailangan na rin itong umuwi. May panghihinayang siyang nagbuntong hininga sa naisip na maaring hindi na sila magkita. Ang pagkikita nila ay by chance.
Nagmagandang loob lamang ito na tulungan siya. Lumipas pa ang ilang sandali. Good morning, bati ni Wilson nang bumungad siya sa dining room. Nakaupo ito sa mesa at nagkakape. Mukhang nakapaligo na ito at nakapagpalit na ng damit. Napansin din niya na medyo tumutubo na ang balbas nito, pero napakagwapo pa rin ang mukha nito. Nakasuot ito ng puting polo shirt. Nakatupi ang mga manggas hanggang sa malapit sa siko. At gusto't iyon na marahil ay kinuha rin nito mula sa dalang bagahe. At kahit gano'n ang suot nito, ay napakagwapo nito. At kung gabi, ay gwapo ito sa kanyang paningin. Ngayon, ay sobrang gwapo nito ng umagang iyon. Hindi naman ako tanghali nagigising eh. Panimula niya sa pag-i-explain habang lumalakad patungo sa lamesa. Kaya lang tumigil siya saglit. Papaano niya ipapaliwanag sa isang ekstranghero na ilang gabi na siyang hindi natutulog mula na mangyari iyon sa kanya? Naiintindihan ko, ani ni Wilson. At bigla itong ngumiti. Brunch? Inginuso nito ang antigong percolator sa mesa. Isang supot na pandesal at pritong itlog at hinog na abukado. May ekstrang para sa tasa at platito sa mesa at pinggan at tinidor. Pasensya ka na. Ito lang yung kaya kong ihanda eh. Kung ganun ay lumabas ito ng resort at bumili ng pagkain. Itinahaya niya ang tasa. Bakit nanatili ka pa rin dito? At para samahan kami? Tanong niya sa mahinang boses. Matagal bago sumagot si Wilson. Sa tansya niya ay naghahagilap ito ng tamang sasabihin. Nagkipit ito ng balikat. Sabihin na natin na hindi ko kayo kayang iwan. Tulog na tulog ka. Pagkatapos may bata pa. At madilim ang buong kabahayan. Hindi ko naman maaaring iwanan na kasindang lampara. Anything could happen. Tumango siya nang wala sa loob. Hindi ko inaasahang makakatulog ako ng ganun. Pagod ka kasi. Mahinang sabi nito. Tumango si Carmela. Sobrang na-appreciate ko ang lahat. I mean, yung hindi mo kami iniwan. Sabi niya. Salamat Wilson ha. Salamat sa lahat. Muli ito nagkibit ng mga balikat. Nang maalala niya si Andrea. Nasaan nga pala si Andrea? Dinala ko kay Manang Pilipa. Kumunot ang noo niya. Manang Pilipa? Sinong Manang Pilipa? Nagtatrabaho siya sa pamilya ko. Siya ang sadya ko rito. Ang bahay niya ay nasa labas lamang ng Santilang property. 10 to 15 minutes drive. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay si Andrea. Sanay si Manang Pilipa na mag-alaga ng bata. Alanganing naupo sa silya si Carmela. May galit na gustong umahon sa kanyang dibdib. Hindi niya kilala si Manang Pilipa na sinasabi nito para pagkatiwalaan niya. At para ipagkatiwala dito si Andrea. At lalong hindi niya kilala ang lalaking ito. Bakit nito pinangasang dalhin sa kung kaninong tao ang bata? Paano kung huwag kang gaga? Saway ng kabilang bahagi ng isip niya. Kahapon mo pa ipinagkakatiwala sa estrangherong iyan ang buong buhay ninyo ni Andrea. Gusto niyang manlumo sa katotohanan iyon at kastiguhin ang sarili. Pamula nung gabing iyon ay wala na sa tamang daloy ang buhay niya kahit ang desisyon niya. Carmela, okay lang si Andrea, promise. Paniniyak ni Wilson. Nababasa nito ang expression sa mukha niya. Pagkakain mo, dadalhin kita sa bahay ni Manang Pilipa. Hindi yung kalayuan mula rito. Hindi mo dapat ginawa iyon. Labis-labis ang tulong na ginawa mo sa akin. Sa amin. Pwede mo namang iwan na lang kami dito eh. At umuwi ka na. May asawa ka ba? Wala kung ano-ano ay naitanong niya ang huling sinabi. But it was too late para bawiin iyon.
Napangiti naman si Wilson. Ano naman ang magiging silbi ng pagiging magkapit-bahay kung hindi kita tutulungan? Tsaka, nang madaanan ko kayo kagabi, magbabakasyon ako ng ilang araw kay Manang Pilipa. At tsaka dun sa huling tanong mo, huminto ito ng pagsasalita. Wala. Wala na akong asawa. Hindi niya alam kung anong ibig nitong sabihin doon. Bagamat napukaw ang kanyang curiosity, wala siyang balak na dagdagan ang embarrassment. Tumango siya at itinuon ng pansin sa pagkaing nasa mesa. Inabot niya ang percolator at sinalina ng kape ang tasa at tinimplahan. Pagkatapos ay humigop doon. Ang init ng kape na dumaan sa kanyang lalamunan ay tila nagpapaginhawa sa kanyang pakaramdaman. Gutom na gutom siya. Kaya isang lagok muli ang ginawa niya. Kumuha siya ng itlog sa plato at kumuha ng pandesal. Nagsimula siyang kumain. At bagamat naiilang siya sa tahimik nitong pagmamasid sa pagkain niya, ay hindi siya kumibo. Habang ginunguya niya ang pagkain, ay tumitingin-tingin siya sa paligid. Maliban sa ilang cobwebs na nakikita niya sa kisame, ay walang nabago sa bahay sa nakalipas na 2 taong mahigit. Nanatiling maganda at matibay ang buong kabahayan. Ang mga kasangkapan ay alaga at malinis ang buong kabahayan. Naisip niyang dagdagan ng sahod si Manong Ponso. Inilipat niya ang tingin dito. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Niyuko niya ang tasa ng kape at nilaro iyon ng kutsarita. Actually, magiging busy ako ngayong araw. Pero gusto kong makausap muna ang Manang Pilipa na sinasabi mo. Perhaps, pwede ko siyang i-hire para mag-alaga kay Andre habang tinitingnan ko yung mga kailangan kong gawin. Humigop muli siya ng kape. Tulad ng ano? Kakausapin ko kasi si Mrs. Librado, ang namamahala sa farm ng mga santilan. Baka nagpaalam sa kanya si Manong Ponso. At pagkatapos ay magpapatulong akong ipahila ang sasakyan ko. Nasa labas na ang kotse mo. Pinahili ako kanina umaga pagkahatid ko kay Andre kay Manang Pilipa. Bigla siyang natigilan. Napatingin siya sa lalaki na tila na surprise. Ginawa mo yun? Naggipit na mga balikat si Wilson. Mahihirapat ka maghanap ng mauutusan dito. Ayon kay Manang Pilipa, kapag ganitong tag-ulan, ay madulas ang sigsag at baka mahirapan ang manghihila. Ano ang maaari niyang sabihin? Sa loob ng humigit kumulang na 4 na oras, ay marami na nagawa ang lalaking ito habang tulog siya. At hindi niya alam kung bakit ginagawa nito iyon sa kanya. Salamat, nasabi niya. Muli ito naggibit ng mga balikat. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsalita ito. Ano ang ibig sabihin ni Andre nang sabihin niyang wala na siyang daddy? Nabitin sa ere ang pandesal na isusubo niya sana. Inusisa mo ang batang musmos? Carmela, ang pagkabigla ay nasamahan ng galit. Hindi ako makapaniwalang ginawa mo yon. Oo, tinulungan mo ako. Pero hindi naman sapat yung mga pagtulong mo para usasayan ang buhay ko. At magtanong-tanong pa lalo na saan ako? Hindi ko naman sinasadya yon. Nasabi lang niya. Kalmantin sagot nito. Nang magising siya kanina umaga, hinahanap ka niya. Sinabi kong tulog ka pa. Ipinasilip kita sa kanya sa silid mo. Nanghingi siya ng gatas ginawan ko. Pagkatapos ay isinama ko siya kay Manang Pilipa at naghanap kami ng tao magmamaneho ng kotse mo habang hinihila ko. Siya naman, enjoy na enjoy siya sa pagtanaw sa amin. And ayun, kinausap ko siya. Tapos nasabi lang niya yung tungkol sa daddy niya. Yun lang yun. Napaungol si Carmela. Tinutup ng palad niya ang kanyang noo. Napakadaldal talaga ni Andrea.
At bago pa siya makaisip ng sasabihin, ay muling nagsalita si Wilson. Asan nga pala ang daddy ni Andrea, ha Carmela? Padarag siyang tumango. Wala ka nang pakialam kung nasan siya. Tinalo mo pa ang NBA sa pagtatanong. Lumakad siya patungo sa sala. Halos narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Gusto niya itong batuhin na kung ano ng mga sandaling iyon. Tumayo na rin si Wilson at sinundan siya. Ayon kay Manang Pilipa, may 4 na araw nang hindi umuwi ang Manong Ponso na sinasabi mo. Isa sa mga kapitbahay niya ay tauhan sa protesan at naantala ang sweldo dahil nga wala ang katiwala. Nahinto siya sa paghakbang at lumingon. Bakit hindi pinalam sa amin ni Miss Librado? Ipagdadrive kita patungo sa lugar niya. Siya ang tanungin mo. Nalilitong umbiling siya. Hindi. Ituro mo sa akin ang bahay ni Manang Pilipa. At kakausapin ko siya tungkol kay Andrea. Madami ka na nagawa. Kaya tama na. Salamat. Narinig niyang bumuntong hininga si Wilson at nagsalita. Sa boundary ng kanlurang bahagi ng lupain ninyo, yun ang bahay ni Manang Pilipa. Wika nito. More or less, half kilometer ang layo mula rito. Paano ka makakapunta roon? Maglalakad? Tanong nito. Ang sabi mo nasa labas ng kotse. Oo, nasa labas nga. Ipinato ko dito. Pero wala pa rin baterya. Kailangan bumili ng bago. At saka, malambot yung isang gulong sa ulihan. Yung isa naman malambot din. Tumigil ito. So, ano ngayon? Ipagdadrive ba kita o maglalakad ka? Tumaas ang kilay ni Carmela at hinarap ang lalaki. Maglalakad ako. Pataray na sabi niya rito.